Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Sa araw na ito, ang babasahing mabuting balita ay mula sa Ebanghelyo ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, ika-4 na kabanata. Isinasamo ko sa inyo kung gayon, ako na isang bilanggo dahil naglilingkod ako sa Panginoon, mamuhay ng isang buhay na naaayon sa pamantayang itinakda ng Diyos nung tinawag niya kayo. Maging laging mapagpakumbaba, maamo at matyaga. Ipakita ang inyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagiging mapagparaya sa isa't isa. Gawin ang inyong makakaya upang mapanatilin ang pagkakaisa na ibinibigay ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang bumubulag sa inyo. May isang katawan at isang Espiritu kung paanong may isang pag-asa na tinawag kayo ng Diyos. May isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. May isang Diyos at Ama ng lahat ng sangkatauhan na siyang Panginoon ng lahat, gumagawa sa lahat at nasa lahat. Ang bawat isa sa atin ay nakatanggap ng espesyal na regalo ayon sa kaloob ni Kristo. Gaya ng sinasabi ng kasulatan, nang umakyat siya sa kaitaasan, nagdala siya ng maraming bihag na kasama niya. Nagbigay siya ng mga regalo sa sangkatauhan. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng umakyat siya? Ibig sabihin, una, siya ay bumaba sa pinakamababang kailaliman ng mundo. Kaya ang baba ay siya ring umakyat sa itaas at sa kabila ng langit upang punuin ang buong sansinukob ng kanyang presensya. Siya ang nagbigay ng mga regalo sa sangkatauhan. Hinirang niya ang ilan upang maging mga apostol, ang iba ay mga propeta, ang iba ay mga ebanghelista, ang iba ay mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda ang lahat ng mga tao ng Diyos para sa gawain ng Kristiyanong paglilingkod upang patatagin ang katawan ni Kristo. At sa gayon, tayong lahat ay magsasama-sama sa pagkakaisang iyon sa ating pananampalataya at sa ating kaalaman sa anak ng Diyos. Tayo ay magiging mga taong may sapat na gulang na umaabot sa pinakamataas ng buong taas ni Kristo. Kung magkagayon, ay hindi na tayo magiging mga bata na dinadala ng mga alon at tinatangay ng bawat palipat-lipat na hangin ng turo ng mga mapanlinlang na tao na umaakay sa iba sa pagkakamali sa pamamagitan ng mga panlilinlang na kanilang iniimbento. Sa halip, sa pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pagmamahal, dapat tayong lumaki sa lahat ng paraan kay Kristo na siyang ulo. Sa ilalim ng kanyang kontrol, ang lahat ng iba't ibang bahagi ng katawan ay magkakaugnay at ang buong katawan ay pinagsasama-sama ng bawat kasukasuan kung saan ito ibinigay. Kaya't kapag ang bawat hiwalay na bahagi ay gumagana ayon sa nararapat, ang buong katawan ay lumalaki at itinatayo ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Sa pangalan ng Panginoon kung gayon, binabalaan ko kayo. Huwag magpatuloy na mamuhay tulad ng mga pagano, na ang mga pag-iisip ay walang halaga at ang kanilang mga isip ay nasa dilim.
Wala silang bahagi sa buhay na ibinibigay ng Diyos dahil sila ay ganap na mangmang at matigas ang ulo. Nawala na nila ang lahat ng pakiramdam ng kahihiyan. Ibinigay nila ang kanilang sarili sa bisyo at gumagawa ng lahat ng uri ng kalaswaan ng walang pagpipigil. Hindi iyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Tiyak na narinig ninyo ang tungkol sa Kanya at bilang mga tagasunod niya ay itinuro sa inyo ang katotohanan nasa kay Jesus. Kaya alisin ninyo ang inyong dating pagkatao na bumuhay sa inyo tulad ng dati. Ang dating pagkatao na sinisira ng mga mapanlinlang na pagnanasa. Ang inyong mga puso at isipan ay dapat naganap na gawing bago at dapat ninyong isuot ang bagong pagkatao na nilikha sa pagkakahawig sa Diyos at inihahayag ang sarili sa tunay na buhay na matuwid at banal. Wala nang pagsisinungaling kung gayon. Ang bawat isa ay dapat magsabi ng totoo sa kanyang kapwa mananampalataya dahil lahat tayo ay mga miyembrong sama-sama sa katawan ni Kristo. Kung nagagalit kayo, huwag ninyong hayaang akayin kayo ng inyong galit sa kasalanan at huwag manatiling galit sa buong araw. Huwag bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang taong dating nagnanakaw ay dapat tumigil sa pagnanakaw at magsimulang magtrabaho upang kumita ng tapat na pamumuhay para sa kanyang sarili at upang makatulong sa mahihirap. Huwag gumamit ng mga nakakapinsalang salita, manapay mga salitang nakakatulong lamang. Ang uri na nagpapatibay at nagbibigay ng kailangan upang ang inyong sasabihin ay makabubuti sa mga nakikinig sa inyo. At huwag ninyong gawing malungkot ang banal na Espiritu ng Diyos, sapagkat ang Espiritu ang tanda ng pagmamay-ari ng Diyos sa inyo, isang garanti na darating ang araw na palalayain kayo ng Diyos. Alisin ang lahat ng pait, pagsinta at galit. Wala nang sigawan o insultuhan. Wala nang anumang uri ng mapuot na damdamin. Sa halip, maging mabait at magiliw sa isa't isa at magpatawaran sa isa't isa gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Muli akong bumabati sa inyong lahat. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Ganoon din, magandang araw sa inyong lahat. Saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Nais kong ibahagi sa inyo sa araw na ito mga kabayan, ang aking maikling pagninilay na pinamagatan kong ginagawa mo ba ang iyong parte? Naaalala ko ang isang project namin sa isang wire and cable manufacturing company, supply, installation, testing and commissioning ng isang motor control center para sa 6 na air compressor. Nang matapos ng local fabrication company ang pag-a-assemble ng in-order naming MCC o motor control center, nag-conduct kami ayon sa kasunduan ng Factory Acceptance Test or FAT, isang contractual requirement bago mai-deliver ang MCC sa project. Kasama ko na nag-witness ng testing sa factory ng MCC na in-order namin para sa project ay ang project electrical designer, resident engineer at senior electrical engineer
ng Project Construction Management Consultant at Project Owner's Representative. At nang matapos ang physical inspection ng MCC, pinagana ito gamit ang dummy load at sinunod ang lahat ng required parameters for testing ng MCC. At sa huli, pumasa ang factory acceptance test ng MCC. Makalipas ang isang linggo, na-deliver ang MCC sa project site. Dismantled ito sa 8 cubicles. 2 araw ang ginugol sa pag-a-assemble ng 8 cubicles ng MCC. Nang matapos ang pag-a-assemble, nag-notify na ako sa PMC na i-terminate ng mechanical contractor ang 6 na unit ng air compressor sa MCC. Nang matapos ang mechanical contractor sa kanilang parte, nag-schedule naman ako ng MCC pre-startup, preparasyon para sa final inspection and handover. Nang dumating ang schedule date, present ang PMC engineer at resident engineer, ang electrical designer, owner's rep, at ang mechanical and electrical contractor representative na mag-a-assist during the MCC startup. At dahil wala pa ang representative ng aming manufacturer, pinangasa ng aming project in charge na umpisa na ang MCC pre-startup. Subalit sa kasamaang palad, nang i-start ng PIC namin ang MCC, ayaw nitong gumana. Gulat ang lahat ng naroon dahil ang unit ay napagana na sa factory bago dineliver sa project at nag-conduct ng pre-inspection after na ma-assemble ang 8 cubicles into 1 MCC assembly. Nang dumating ang mga technician ng manufacturer, nag-conduct sila ng physical diagnosing sa MCC assembly. Una nilang inalam kung may tamang power supply ang MCC at lumabas na meron naman at tama naman ang voltahe at frequency nito. Pagkatapos ay isa-isa nilang siniyasat bawat koneksyon ng mga control wire sa mga MCC devices. Makalipas ang 30 minuto, pinay-start nila uli ang MCC at gumana na ito. Nang tanungin ko ang lead technician, sinabi niya, simple lang ang naging problema. May isang control wire na natanggal sa kanyang koneksyon sa isang relay kaya walang pumasok na power sa holding coil na nagpapagana sa mga contactors. Kung paano ang maliliit na bahagi ng isang sistema ay mahalaga upang mapanatiling tumatakbo ito, ganon din naman ang bawat miyembro ng katawan ni Kristo, ang simbahan ay mahalaga. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang unang liham sa mga taga-Korinto, 12 kabanata, 12 talata. Ang katawan ay isang unit, bagaman ito ay binubuo ng maraming bahagi. At kahit na ang lahat ng mga bahagi nito ay marami, sila ay bumubuo ng isang katawan. Ganun din kay Kristo. Ipinagpatuloy ni Apostol Pablo ang kanyang pagpapaliwanag sa kahalagahan ng bawat parte ng katawan sa kanyang unang liham sa mga taga-Korinto, 12 kabanata, 14 na talata hanggang 21 talata. Ngayon, ang katawan ay hindi binubuo ng isang bahagi kundi ng marami. Kung sasabihin ng paa, dahil hindi ako kamay, hindi ako kabilang sa katawan, hindi iyon sa kadahilan ng iyon, ay titigil na pagiging bahagi ng katawan. At kung sasabihin ng tainga, dahil hindi ako mata,
hindi ako kabilang sa katawan. Hindi sa dahilang iyon ay titigil ang pagiging bahagi ng katawan. Kung ang buong katawan ay mata, nasaan ang pakiramdam ng pandinig? Kung ang buong katawan ay tainga, nasaan ang pangamoy? Ngunit sa katunayan, inayos ng Diyos ang mga bahagi ng katawan, bawat isa sa kanila ay ayon sa gusto niya. Kung lahat sila ay isang bahagi, nasaan ang katawan? Gayunpaman, maraming bahagi ngunit isang katawan. Hindi masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, at hindi masasabi ng ulo sa paa, hindi kita kailangan. Sa makatwid, ang ating pagkabigong gampanan, ang ating bahagi sa ating simbahan na sumisimbolo sa katawan ni Kristo, ay posibleng magdulot ng aberya sa buong katawan upang gumana ng maayos. Ang kabiguan nating magdasal ay maaaring magresulta sa pagkawala ng tibay ng pananampalataya. Ang kabiguan natin sa pagsaksi ay maaaring maging dahilan kung bakit ang isang tao ay hindi nakarinig ng Ebanghelyo. Ang kabiguan nating suportahan ang mga aktibidad at programa ng ating simbahan ay maaaring makabawas o makapagpahina sa mga gawaing pang-ebanghelyo o misyon. Ang iyong maliit na bahagi, kung mapababayaan, ay maaaring magresulta sa malalaking problema. At ipinaliwanag naman ni Apostol Pablo sa kanyang unang liham sa mga taga-Korinto, 12 kabanata, 22 talata hanggang 27 talata, ang tungkol sa pagrespeto ng katawan at pagkilala sa bawat parte nito. Sa kabaligtaran, ang mga bahagi ng katawan na tila mas mahina ay kailangang-kailangan. At ang mga bahagi na sa tingin natin ay hindi gaanong marangal ay tinatrato natin ng may espesyal na karangalan. At ang mga bahaging hindi may pakita ay ginagamot ng may espesyal na kahinhinan, habang ang ating mga presentableng bahagi ay hindi nangangailangan ng espesyal na pagtrato. Ngunit, pinagsama ng Diyos ang mga sangkap ng katawan at binigyan ng higit na karangalan ang mga bahaging nagkukulang nito, upang walang pagkakabaha-bahagi sa katawan. Ngunit, ang mga bahagi nito ay dapat magkaroon ng pantay na pagmamalasakit sa isa't isa. Kung ang isang bahagi ay nagdurusa, ang bawat bahagi ay nagdurusa kasama nito. Kung ang isang bahagi ay pinarangalan, ang bawat bahagi ay nagagalak kasama nito. Ngayon, kayo ay katawan ni Kristo. Ang bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Ang gawain ng bawat miyembro ng katawan, gaano man ito kaliit, ay mahalaga. Ikaw, kabayan, ginagawa mo ba ang parte mo? O Panginoon, tulungan mo ako sa lahat ng paraan upang magkaroon ng tapat na puso. Turuan mo akong mahalin at paglingkuran ang iyong simbahan at palaging gawin ang aking bahagi. Mga kabayan, ang pagpapala ng presensya ng Espiritu sa ating mga puso ay isang patikim ng mas malalaking pagpapala na ating matatamasa sa pakikipag-isa natin kay Kristo. At tayo ay walang hanggan na kaisa ng
Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang yan, kabayan. Balang araw, magkakaroon tayo na higit pa. Tayo ay mabubuhay sa mismong presensya ng Diyos. May kagalakan tayong naghihintay sa pagdating ng araw na iyon, dahil ang ating kinabukasan ay garantisado na. Ikaw, kabayan, bukod sa mga mensaheng ito mula sa mabuting balita ng Panginoon, may iba pa bang mensahe sa mabuting balita na nagpapahayag na may iba pa? Kung mayroon, malugod kong pakikinggan kung meron pang iba. At bago ako tuluyang magpaalam, kabayan, iiwan ko sa iyo ang talatang ito mula sa Ebanghelyo ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, ika-4 na kabanata, 16 na talata. Sa ilalim ng kanyang kontrol, ang lahat ng iba't ibang bahagi ng katawan ay magkakaugnay, at ang buong katawan ay pinagsasama-sama ng bawat kasukasuan kung saan ito ibinigay. Kaya't kapag ang bawat hiwalay na bahagi ay gumagana ayon sa nararapat, ang buong katawan ay lumalaki at itinatayo ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. At ganon din ay iiwan ko sa inyo ang makabuluhang siping ito. Ang katapatan sa maliliit na bagay ay isang dakilang bagay. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.